sa langit, Diyos na makapaglagay sa lahat. Diyos na may gawa ng langit at lupa. Diyos na nagkaloob sa amin ng aming buhay. Diyos na patuloy na nagbibigay sa amin ng pagkakataon at pag-asa upang kami mabago ang aming mga maling mga adhikain sa buhay. Panginoon, narito kami muli sa iyong harapan. Dinamangin namin, Panginoon, na wala kami magagawa kung kami nakawali sa iyo, Panginoon. Dinamangin namin, Panginoon, na kami mahina, Panginoon. Madalas kami nagkakamali sa aming mga desisyon. Madalas, Panginoon, kami nagkakasala, Panginoon. Kaya narito kami, Panginoon. Binubuksan namin sarili sa iyo ang aming puso't isipan. Upang tanggapin, Panginoon, ang iyong awat sa mga Panginoon. Panginoon, kaawang kakabalan kami, Panginoon. Patawarin kami sa aming mga kasalanan sa isip, salita, sa lupa, Panginoon. Panginoon, patuloy kami, Panginoon, nananamahan sa iyong harapan. Higit sa lahat, nagpapasalamat kami sa napakagandang araw, Panginoon, sa araw ito. Ang simoy ng hangin ay malamig, Panginoon. Hindi katulad na nakalipas na araw. Ang pag-ulan po ay naging sakibo ng maraming residente. Ngunit, Panginoon, nakarating kami rito, Panginoon, sa iyong harapan ng payapa at ligtas. Kaya naniniwala kami, Panginoon, na patuloy ka, Panginoon, magpupuhos ng biyaya sa bawat isang araw ito, Panginoon. Naniniwala kami, Panginoon, na sa iyo lahat ng magagaling, Panginoon, ang biyaya at tatanggapin namin dito ay hindi lamang pansarili, Panginoon. Bagkot ito'y, Panginoon, ay lalaan namin sa aming mga pamilya, sa aming mga mahal sa buhay, Panginoon, na hindi namin nakakapiling dito. Kahit po sila nasa ibang bansa o sa aming bansa Pilipinas, alam namin kung paano mo kami binibigyan ng mga biyaya at iniingatan dito. Ganun mo din po sila binibigyan ng biyaya at iniingatan, Panginoon. Dahil naniniwala kami, Panginoon, na ang bawat isa naglilingkod sa iyo, Panginoon, hindi mo pinababayaan ang kanyang sabayan, Panginoon. Kaya, Panginoon, maraming salamat sa pagkakatawag mo sa amin sa lugar nito, Panginoon. At patuloy mo kami, Panginoon, samahan, Panginoon, sa gawain ito, Panginoon. At naway, Panginoon, sa maghapong ito, tanging ang pangalan mo lamang, O Yahweh Shaddai, ang may taas, papurihan, sambahin, sa ngalan ng iyong anak na si Jesus, kasama ng banal na Espiritu, kasama ng naghahari, noon, ngayon, magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Purihin ka, Panginoon. Purihin ka. Purihin natin kami, Panginoon Diyos. Pagbasa ngayon ay hahamuin natin sa Marcos, Kabanata 1, talata 14 hanggang 20. Ang ating pagbasa ngayon ay isa din pong magiging pagbasa sa darating na linggo. Nakita na po ba natin? Mark 1:14-20. Kung nakita na po at yung po mga walang dalang Bible, makinig po tayo at pagnilayan natin ang mga salita ng ating Panginoon. Ang kapayapaan ay sumihin lahat. Nagipinilanggo na si Juan, si Jesus ay napunta sa Galilea at ipinangaral doon ang magandang balita mula sa Diyos. Sinabi niya, dumating na ang takdang panahon, malapit nang maghari ang Diyos, kaya
naiyak ang magkapatid na si Simon at Andres na nanguhuli ng isda sa pamamagitan ng lambat. Sila'y kapwa ng aming isda. Sinabi ni Jesus kanila, sumunod kayo sa akin at kayo'y gagawin kong mangingisda ng mga tao. Pagkasabi niya nito'y agad iniwan ng mga kapatid ang kanilang nalambat at sumunod sa kanya. Nagpatuloy sila sa paglalakad at sa di kalayuan ay nakita naman niya ang magkapatid na Santiago at Juan na mga anak ni Zebedeo. Sila'y nasa kanilang bangka at nag-aayos ng mga lambat. Tinawag din sila agad ni Jesus at sila'y sumunod din sa kanya. Iniwan nila sa bangka ang kanilang ama na kasama ang kanilang mga upahang gagawa. Mga kapatid, sa pananampalataya kay Kristo, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Jesus Kristo. Yung mga nakalipas na araw, no? Mula Abu Dhabi hanggang sa buong UAE, nag-uulan, no? Parang ayaw natin lumabas kasi marami tayong nababalitaan ng mga aksidente. No? Ngunit ngayon, napakaganda na sikat ng araw, lamig ng panahon. No? Tunay nga na pagkakatagpuin natin ng ating Panginoon, pinagaganda niya ang ating panahon. No? Kaya, mapanay tayo, dahil sa karamihan, tayo ang kanyang tinawag at tayo sumunod sa kanya. Naniniwala ba kayo na ang ating Panginoon ay narito ngayon? Naniniwala ba kayo na ang ating Panginoon ay magkakaloob ng siksik-liglig na umabot ng biyaya? Yun naman ang kanyang pangako di po ba? Sa Pilipinas din nga siksik-liglig na umabot, no? Yung biyaya na dala-dala ng ating po, di po ba? Napakaraming tao po, no? Ang estimated po nila 6 to 7 million. No? Paano kaya po tayo ng tao ngayon? No? Sige po, magsipo muna po tayo. Dito nyo, 6 to 7 million ang nag-abang, naulan na, no? Nakilig ng misa, kakawayan na ng ating Pope, no? Dahil si Pope ay isa sa mga tinawag ng ating Panginoon upang ihayag ang mabuting balita at siyang magpastor, no? Dahil sa panahon na ngayon, kailangan ng maraming pastor, no? Kagaya din yung yung matao na yun, kaya paano sila napunta doon, di ba? Kagaya din po natin sila na tinawag ng ating Panginoon, di ba? At natutunan din po sila dahil po sa kanilang pananampalataya na may mababago, makakunghayan nila. Nakikita niyo naman po yung interview doon sa mga tao na doon, di po ba? Bakit kayo pumunta roon? Bakit nagtsatsaga kayo sa ulan? Pero natutunan yung maliit na pananampalataya na may mangyayari, makakunghayan lang nila si Pope, di po ba? Meron nyo naman yung dami, no? May mga nahuhulog pa nga sa tulay, sa bubong. Pero wala yun Hindi yun ang nila, yung limiti nila. May limiti silang mas malalim pa ron. No? Sa ating pagbasa, makikita din natin na ito yung katuparan ng sinabi ni Juan Bautista. Natatandaan niyo po ba yung si Juan Bautista? Siya po yung yung galing sa ilang at sumisigaw na magsisinalit kayo at ihanda ninyo ang daraanan ng ating Panginoon. At sinabi niya rin na may higit na mas makapangyarihan na dadating sa kanya na siya man ay hindi karapat-dapat na magkalam ng kanyang sandalias, no? nung darating. Ito po na inyo, dumating na nga po, sabi nga po sa introduction po ng ating pagbasa na dumating na ang paghahari ng Diyos. Di po ba?
di tama si Juan Bautista. Dahil si Juan Bautista po ay puspos din po ng Banal na Espiritu at pinadala din po ng ating Ama na nasa langit upang ihanda ang pagdating ng ating Panginoong Jesucristo. Amen po ba? At sinabi din po ng Panginoon doon, kung ano yung sinabi ni Juan Bautista na magsisisi kayo at tuwilin ninyo ang daraanan ng ating Panginoon. Ang sinasabi naman ng ating Panginoon dito ngayon ay magsisi kayo at maniwala sa magandang balita. Ako po ay hindi po radio announcer, pero ako po yung ngayon ay nagbabalita sa inyo. Kagaya po ng simulan natin, sabi ko nga sa inyo, naniniwala ba kayo na ang ating Panginoon Diyos ay bibigay ng siksik-liglig na umaapaw na biyaya? Di po ba ito isang magandang balita? At saka isang magandang balita din po yun, no? Yung weather forecast ko po kanina, diba? Sabi ko, yung mga nakaraang araw, umuulan ng may umulan pa yelo, no? Pero ngayon, ang weather forecast po natin ngayon, napakaganda ng liwanag ng araw at ang simoy ng hangin ay malamig, hindi mainit. Kaya po, yun po ang weather forecast. Ganun po pagbabalita. Pero masigit ang mabuting balita na inihahayag ng ating Panginoon. Amen po ba? Sabi dito din po sa ating pagbasa, ito din po yung sinabi ng ating Panginoon na kung iingisin po natin yun, no? Pag matindi po ako, teka nga po, nakilala niyo po ba ako? Ang totoo pong pangalan nga pala ay si Pablo Ramirez Jr. Opo. Ang nickname ko po, Jun. Pero makita niyo naman po, Pablo pangalan ko. Pero hindi po ako apostol. Hindi din po ako pare. Katulad lamang po ako ni Apostol Pablo na nagbabalik loob sa ating Panginoon. Katulad din po niyo ako po ay masigit na makasalanan sa inyo siguro. Ngunit, sa biyaya at awa ng ating Panginoon, narito ako sa inyong harapan, ako'y tinawag. Amen po ba? Kaya po, ako lamang po ay mensahero din ng ating Panginoon. Ako lamang po ay daluyan lamang ng mga salita ng ating Panginoon. Hindi po ako makakatayo dito kung hindi po ipapahintulot ng ating Panginoon na ako'y magkayag sa inyo. At natutuwa po ako na nakapili ko kayo dito sa Umalquin at yung taga-Siargao. Ito po ang first time ko na pagparito upang mag-share sa inyo ng mabuting balita. Dahil nga po sa pagtitiwala ng ating Panginoon sa akin, pagtitiwala at sa paggabay din po ng ating disciple preacher na si Brother Rod, ay nandirito po ako at nakakahayo na rin po ako sa iba't ibang Emirates, no? Nung last December po, galing po ako ng Prague. Tapos po, pagkakas po ng Prague, sa Alin naman po. At ngayon po, Malquin. At naniniwala naman ako na sa bawat pinagdadalang sa akin ng ating Panginoon, tunay nga na mayroong magandang balita akong itinahayag na nagmumula sa ating Panginoon. Amen po ba? Ito po yung simula ng misyon ng ating Panginoon. Misyon o gawain ng ating Panginoon. Ito po yung simula, itong pagbasa natin. Ito po yung, dito po nagsimula ang ating Panginoon na mangaral na po. At sa bawat gawain po, sa bawat sinisimulang gawain, nagsisimula naman po talaga sa isang founder. Katulad po ng ating gawain na El Shaddai, no? Nagsimula naman po ito sa ating punong lingkod na si Brother Mike Bilate. Ngunit hindi po kikilos ang gawain kung wala po makakatulong. Kaya po, dumating na po yung nagsimula rin po yung dahil sa natulungan po ang ating punong lingkod nila Sister Belen. Siyempre po, doon muna po sa pamilya yung para pumilis yun, magtulungan muna tayong magkakapamilya para lumago ang isang gawain. Amen po ba? Kagaya ko po ngayon, nung tinawag ako sa Abu Dhabi, solo lang po ako. Pero nanalangin ako na dapat may makasama ako na
na maglilingkod din kasama ni Yahweh. Kaya po, sa awa at pagpapala ng ating Panginoon Diyos, dumating po ang misis ko, tapos yung anak ko. Kaya po sila din po, nandito po sila. Kasama ko po sila naglilingkod sa gawain sa Abu Dhabi. Ganun po yung pagkakatawa. Ganun po, ang ating Panginoon, nagsimula ng gawain, mag-isa lang siya. Pero sa gawain, kailangan lumalago. Dahil ang misyon ng ating Panginoon, katulad din ng misyon ng ating gawain na El Shaddai PBFI Prayer Partner Fellowship International, no? Na ibalik ang mga tao na pawalay sa simbahan. At palakasin yung mga nanghihina pananampalataya, di po ba? At ihaya ang mabuting balita ng kaligtasan at ang pag-ibig ng ating Panginoon. Ganun din po ang layunin ng ating Panginoon. Ngunit para po matupad ito, kailangan po ng mga manggagawa. Kagaya po, tayo po lahat dito ngayon. Naniniwala ako dito. Lahat po tayo manggagawa. Sino po ba dito ang mga manggagawa ni El Shaddai? Yung tinatawag po SBW, Service Volunteer po. Yan. Pag sinabi pong Service Volunteer, yan po yung naglilingkod sa ating Panginoon, sa ubasan ng ating Panginoon, na walang bayad. Bagkus, sila pa rin po na nag-share ng kanilang mga treasure, talent, at time sa ating Panginoon. Amen po ba? Kaya po, bagamat nagsisimula sa maliit ang gawain, ngunit pag sinabing may dalawa o higit pa ang nagkakaisa sa pangalan ng ating Panginoon, ay naroon siya. Kaya hindi pababayaan ang maliit ang gawain na hindi lalaki at hindi ulan. Lalo ang ipinahayag natin ay ang magandang balita ng kaligtasan at ng pag-ibig ng ating Panginoon. Amen po ba? Sa paglalakad ng ating Panginoon, nakita niya sina Simon at Andres. Kung babalikan po rin natin yung kay Juan Bautista na mga pagbasa, si Andres po ay disipulo ni Juan Bautista. At mayroon po doon sabi karon na pinuntahan niya yung kapatid niya si Simon upang ibalita na nakita niya na ang Mesiyas. Amen po ba? Pero dahil na nakulong si Juan Bautista dahil naging pakialamero siya doon sa kay Herodes dahil yun nga yung pakikialam niya, sinabi niya ng katotohanan na mali yung ginagawa ni Herodes at saka nung asawa ng kapatid niya. Kaya yun, pinakulong siya at darating din po yun, talagang puputulan pa siya ng leeg. Ganun po yun, yung na yun. Pero pinapakita po dito na tunay nga na si Simon at si Andres ay naging isang disipulo. Ano po ba ang disipulo? Ang sinabi po, ang mga na-research ko po, ang disipulo po ay yung pong mga mag-aaral. Yung pong mga alagad. Yung meron po silang guro na may nagtuturo sa kanila. Yung po yung si Simon at saka si Andres po ay alagad ni Juan Bautista. Ibig sabihin nun, na naririnig na nila ang pangalan ni Jesus kay Juan Bautista dahil nung bininyagan sa Diyos, sa tubig Jordan Sea, ang ating Panginoon ni Juan Bautista, di po ba nagsabi gano'n? Nagsalita siya talaga, yung nagsabi si Juan Bautista, tunay nga na siya ang anak ng Diyos. Diba? Nagkaroon pa sila doon ng pag-uusap na hindi dapat daw siya ang nagbibinyag kay Jesus pagkus siya dapat ang binyag ni Jesus. Ngunit sabi nga gano'n ng ating Panginoon, kung ano ang plano ng Diyos, yun po ang masusunod. Kung ang plano ng Diyos, narito kayo, sa upuan na yan, ngayon, yan po talaga ay plano ng Diyos. Wala po makakapigil sa pagpunta nyo rito.
Kagaya po namin, ako, pinlano po ng Diyos na ako magkahit sa inyo, bagamat po kahapon, kagabi, alauna ng gabi, ng madaling araw na po, nasa airport pa po kami, mag-asawa. Tapos 6 o'clock po, 5 o'clock gising na kami. Bali ilang oras lang po ang tulog namin. Pero dahil po, yun ay pagpaplano ng Diyos, kaya po, dito pa rin po ako sa inyo. May hindi ano po ako, hindi po ako inaanto at hindi po ako dahil po, yun po ay plano ng Diyos. Naniniwala po ako doon. Kaya po pala kami nasa airport, meron po tayong mga kapatid na inihatid po namin sa papuntang Pauwing Pilipinas. Sila po yung mag-asawa na sa kasabihang palad, inatake yung asawa, pumunta dito yung para alagaan siya. Tapos may mga problema pong sinendel at sa pananalangin din po na-solve lahat ng problema nila. Ngayon po siguro mamaya magta-touchdown na sila sa Pilipinas at magsasama-sama na sila ng kanyang pamilya. Amen po ba? Kaya ko po sinasabi yun, sa pagtawag ng ating Panginoon sa atin, kagaya po nila Simon at saka ni Andres. Tapos, sa di kalayuan, nakita naman ng ating Panginoon si Santiago at si Juan. Na ganoon din po, pangingisda rin po ang kanilang trabaho. Kung matutukayan natin, nung tawagin ng ating Panginoon si Simon at si Andres, sila yung nangingisda, nagkahagis ng lambat. Ibig sabihin po, ordinaryong mangingisda lang po, no? Hindi po makaya ng mga may malalaking barko, trawler, gano'n. Pero sila lambat lang po ang gamit nila. Ibig sabihin, mga pangkaraniwang mangisda. Sa madaling sabi, mga mahihirap na magkagawa. Dahil po, ang taon ito, taon po ng mahihirap. Yan po ang inano ng ating po. Ang taon na ito, 2015 ay taon ng mga mahihirap. Tapos nung nung matagpo ang si Santiago at si Juan, sila naman po ay naghahayuman ng lambat. Naintindihan niyo po ba yung naghahayuman? Napulot ko lang din po salita yun sa mga nakasama ko mga mangingisda. No? Dito po malapit kayo sa dagat, di po ba? Yung yung Galilea nga pala po, yung lugar ng Galilea kung saan nagsimula ang ating Panginoon, ito po yung isang malayong lugar kung saan ang karamihan ng mga nanirahan dito ay mga Hentil. Kaya po tinatawag din po itong Galilea ng mga Hentil. Hindi po sa Jerusalem, kung saan nandun po yung mga sinagoga, yung mga bahay-sambahan ng mga Hudyo. Ngunit dito po, nagsimula ang ating Panginoon sa Galilea, kung saan nandun yung mga Hentil. Tapos po, ito yung nasa tabing dagat. Ano po bakit po kaya ipinakita doon sa pagbasa yung dagat? Kasi po, ang dagat po, kung titignan po natin ang dagat, nandiyan po ang simbolo po ng dagat ay maalon, di po ba? Tahimik, walang katiyakan. Di po ba? Minsan maalon, minsan tahimik. Kaya nga wala pong isang lugar na walang katiyakan. Malawak, no? At mahiwaga, mapanganib na lugar. Kasi po, sinimbolize din po ito dahil yung tatahaking gawain ng ating Panginoong Hesus at ng kanyang mga tinatawag ay totoong mapanganib at totoong maalon. Yung po yung alon saka yung mapanganib, ito po yung mga balaki, no? Mga balaki para sa katuparan ng layunin ng ating Panginoon. Layunin niya na mailigtas ang bawat isa sa atin. And po ba? Yun po yung mga yun po yung mga simbolo na nakita ko doon sa pagbasa natin. Yung dagat, yun po isang simbolo ng isang lugar na masyadong
hindi katiyakan. Minsan panig sa iyo yung mga tao, minsan galit sa iyo yung mga tao. Kagaya po nung pumasok ang ating Panginoon, nagsisigaw sila, nagpapalaspas sila ng mga tao, palaspas, nag-hallelujah, hallelujah sila. Tapos at dahil, yun din yung mga sumisigaw din nung unang sumisigaw din na hallelujah, nung bandang huli sumisigaw din na ipako sa krus. Di po ba? Ganun yung mga tao. Minsan alam mo na kakampi mo, yung pala, pag wala ka ng may bigay sa tao, magkaaway na kayo. Ganun po yung kalakaran ng na ipinapakita ng dagat, ng tatahakin ng ating Panginoon, mapangani. Ganun din po yung tatahakin ng mga mangingisda. Kaya po, bakit tinawag ng ating Panginoon? Bakit mangingisda ang kanyang tinawag? Di po ba? Kasi sabi din ng ating Panginoon, kaya kanya tinawag mangingisda dahil ang gusto niya, mangingisda ng mga tao. Di po ba? Hindi pwedeng sabihin gano'n na karpintero ng mga tao. Di po ba? Patawag siya karpintero dahil ang ating Panginoon ay karpintero. Hindi niya pwedeng sabihin karpintero ng mga tao. Pero mangingisda. Pero ano ba ang katangian ng mga mangingisda? Bakit yun ang pinili ng ating Panginoon? Marunong daw lumangoy. Tama. Kung ang dagat ay maalon, kailangan marunong ka lumangoy para makasurvive ka. Di po ba? Ganun din po yun. Kung halimbawa, ang isang gawain, maraming malaki, kailangan marunong ka pa rin sa bumalanse kung ano ang dapat gawin. Pero lahat dapat na ayos sa ating Panginoon. Amen po ba? Ang isa po nakita ko ugali ng mga mangingisda, unang-una po, ang mga mangingisda ay matyaga. Di po ba? Lalo kung ang gagamitin natin sa pangingisda ay binuwet. Di po ba? Kahit na po hindi binuwet kahit din ng pati, pero mo unang-unang gigising ng umaga yan. O kaya sa gabi ng mangingisda, yung pag wala pong araw. Tapos papalakot sila. Minsan kasi sumama kami dyan, kasama mo yung kami mag-anak. Minsan sumama kami dyan sa nag-camping kami sa isang island sa Abu Dhabi. Tapos sinama kami ng mangingisda raw. Pero kung sa lawak ng dagat, hanapin mo kung saan may isda. Hindi mo walang katiyakan, di ba? Hindi mo alam kung ano nangyayari kung takbo kayo ng takbo ng kung maubusan ng gasolina yung parang sa gitna ng dagat. Di ba? Walang katiyakan. Wala rin katiyakan na may mauhuli ka. Di ba? Pero yung katangian ng mga mangingisda na matyaga, patuloy sila maghahanap hanggat wala silang nahuhuli. Kaya minsan, alam nyo, meron din ako napanood, biro mo buwan bago sila bumalik sa pampang. Kung ilang buwan sila sa laot para makahuli ng yung mga blue marlin at saka mga tuna. Buwan pala yan. Doon sila dadanas ng mga bagyo, malakas na hangin. Dadanasin nila yun bago sila makahuli ng mga isda. Di po ba? Ganun din yung dadanasin ng mga tinawag ng ating Panginoon. Baka matakot kayo dahil kayo mga tinawag din ng ating Panginoon sa gawain ito. Para din mangisda, di po ba? Para ibalik yung mga tao napapawalay sa simbahan. Kayo ang magpapalakas sa loob nila muli. Kayo ang bibigay liwanag sa kanila. Kaya huwag kayo matakot. Kaya nga, ang ating Panginoon, alam na ng Panginoon kung sino tatawagin niya. Kaya nga ay tinawag dahil ano ng Panginoon, magiging matyagatin kayo. Di ba? Ang mangingisda matyaga. At ang mga mangingisda, pag pumalaot, hindi po nag-iisa yan. Lagi may kasama. Kaya nga po, di ba, makita ninyo, dalawang agad ng kapatid at tinawag ng ating Panginoon, si Simon Andres. Tapos magkapatid din po si
Santiago at si Juan. O ano po sinisimbolo nito? Gaya nga na sinabi ko kanina, sabi nga po sa sa Matthew 18:20, sapagkat saan man naroon ang dalawa o higit pa at naniniwala sa pangalan ko ay naroon ako. Di po ba? Ganun din po sa Genesis, di ba? Ayaw ng ating Panginoon, nung nilikha niya si Adan, ayaw ng ating Panginoon na maging malungkot si Adan. Kaya nga po pinatulog niya. Pagkatulog noon, pagkagising niya Adan, mula sa kanyang tagiliran, nagkaroon po ng babae. Naging dalawa po sila. At natatandaan ninyo, ang unang nilikha ng ating Panginoon, lalaki. At saka dalawa lang, lalaki at babae. Walang gitna. Tama si sister dito, walang gitna. Lalaki at babae lamang po. Kaya pala din po, pag natutulog ang misis ko, nakayakap na sa akin, parang lagi nakakagano sa dito sa tagiliran ko. Ganon din si Eva nun Pag natutulog, nakayakap namin kay Adan, kinakabahan. Baka meron pang ibang bawas na iba na yun, pag may bawas, di po ba? Kaya, ang ating Panginoon Diyos, talagang isa lang na pinawas. Kaya po pag naging dalawa yun, delikado. Amen po ba? Balikan po natin yung pagkakatawag na, dalawa-dalawa. Sabi kumbaga sa nandudong pa rin po yun. Kung makikita natin yung banner natin, prayer partner. Hindi tayo pwedeng isa ka lang. Paano matatawag na prayer partner kung nag-iisa ka lang? Kaya prayer partner, dalawa. At sa simula sa isa, dalawa, tatlo, dadami yan. Kaya itong malwig, darating ang panahon siguro, puno na to. Puno na simbahan. Maging matagalan yung mga manggagawa rito. Tapos, ang ating Panginoon, sabi nga maririnig yung muli ito sa darating na Ash Wednesday. Diba? Sabi nga sa English, repent and believe the gospel. Diba? Yun po yun. Maririnig muli natin yun sa ito sinasabi ng ating Panginoon. Dahil totoo naman na sa banal na kasulatan, doon nakikipag-usap ang ating Panginoon. Doon niya ibinibigay ang mabuting balita. Di po ba? Dito din po sa mabuting balita tayo pinalalakas ng ating Panginoon kapag tayo ay nanihina. Ngunit po, ipinahayag po ang mabuting balita noon by oral. Wala pa po nung manunulat Kaya po, tinawag din po yung mga apostol dahil po para po maging witness. Amen po ba? Maging buhay na patotoo doon sa mga nangyayari at ginaganap ng ating Panginoon. Di po ba? Sila yung mga unang saksi kung paano naghimala ang ating Panginoon. Sila yung unang mga nakareceive ng mabuting balita. Siya nga po pala, at title nga pala po ng aking talk, nakalimutan ko na po dahil sa pagmamadali, dahil sabi nga rin, sila po. Bagong buhay sa pagsunod kay Kristo. Amen po ba? Kaya po, nakakatiyak na po yung mga tinawag ng ating Panginoon, si Simon, si Andres, at si Santiago at si Juan, may bagong buhay. Dahil po, sa pagiging mangingisda, ng tunay na isda, sila yung ginawang mangingisda ng tao. Sisa na trabaho? Sa accounts po ako. Accounts. Tinatawag na rin ng ating Panginoon na maging ingat yaman ng biyayang kinakalog ng ating Panginoon. Kasi pag naging isang ingat yaman ka at magiging tapat ka, nakikita ka ng mga kasama mo sa trabaho. Iyon yung isa din pong pagpapahayag ng mabuting balita. Na si sister, napakatapat. Hindi man lang yung siko, ibinabalik pa. Di po ba? Minsan yung sukli hindi na binabalik. Pag 50 bills po, hindi na binabalik yung mga rider. Pero sa mga ginagampanan natin
pwede tayong maging tagapaghayag ng mabuting balita. Naniniwala po kayo. Kukwento ko lang po sa inyo ng isang maliit kung paano ako tinawag ng ating Panginoon. Nung tinawag po ako ng Panginoon, nandun po ako sa panahon na yung bang na nalulunod na ako sa mga kasalanan. No? Yung malapit na ako malulunod. No? Yung malapit na ako lubog na sa kasalanan. At nakakalimutan ko ang ating Panginoon. Tapos may isang tao na nag-iyak na bagamat na gano'n ako yung marami akong binago sa buhay ko. Pero nung dumating ako rito, nung panahon nasa Pilipinas na ako, galing Saudi, hindi na ako uminom ng alak. Pero nung dumating ako rito, sinimulan ko na naman uminom ng alak noon. Halos lahat ng diskuhan sa Abu Dhabi, napasok nila. Yun yung no? Pero, napakabuti ng Diyos, no? Nung panahon na yun, may isang tao na ginamit na, sabi, sama ka. Saan? Sabi, yung unang nag-alok sa akin, maging choir. Sabi ka, choir? Hindi naman pang choir ang boses ko. Pwede ako sa ibang lado, sa ibabaw ng jeep, sumisigaw ng mahiba. Nung panahon ko po yun, panahon ko po ng wala pa ako, yung lumang buhay ko, ganun po yun. Yung lumang buhay ko, nandun po ako sa ibabaw ng jeep, nasa dalsangan, nagsisigaw na sigaw lang na sigaw, hindi naman pala maling turo pala yung napupulot ko sa dalsangan, no? Aktivista po. Tapos po, nung napunta po ako dito, nung nagkapamilya po ako, tinalikuran ko po yung bisyo, yung pag-iinom. Wala po akong bisyo. Yung ABC po, yung alak lang po ang naging bisyo ko nung may pamilya ko. Yung sugal po, nung binata ko, lahat po ng klase ng sugal. Ano po yun? Yung A, yung B, siguro, guwapo daw ako. Kaya gano'n. Pero, hindi po naman masyadong nung kabinataan ko, hindi po siguro yun. Pero nung nag-asawa ko, straight na ako kasi hindi yung misis ko. Pero ganun panahon na yun, sabi ko gano'n, panay gano'n, hindi ako nagsisimba dahil pagdating ng Huwebes, bababa na yung mga kasama ko dahil nasa syudad ako nakatira, doon sila nakikitulog. Pero kaya doon sila natutulog dahil kung alam mo nasa alak, doon na sila natutulog na gano'n. Ganun po, mas nainggani ko na may nagsabi sa akin, sama ka sa gawain ni Yahweh sila. Sabi ko, ano ba yan? Masubok na. Pero yung sister ko sa Pilipinas, nag-aano na siya, nakapin na siya ang pero ako po, nung mga kabataan ko rin po, nagdadalo din ako ng Bible study. Pero dalo lang dahil marami ngayon. Magaganda. Hindi po magandang balita ang pinupuntahan ko. Magagandang chicks. Amen. Erase po yun, erase. Hindi po yung magandang balita. Ganun po yun. Pero nung tinawag ko ng ating Panginoon, sa unang simula, nandun ako sa likod. Okay na po, yaya ko yung mga kasama ko. Punta tayo sa gawain. Pag may bago, yaya ko, sama sila sa gawain. Sama-sama, hanggang sa tumami. Tapos, ganun yung mga kaibigan, pati mga kaibigan ng mga chicks din, dinalag namin sa gawain. Nung bandang huli, ako na lang naiwan sa gawain. Ako na lang. Yun ang biyaya ng Panginoon. No? Kung nakita ko yung dalaw ng Panginoon, ako lang naiwan doon. Hanggang sa pati sabi lang, bakit hindi ka sumasama sa amin? Sabi ko, nalalasing na ako sa mga mabuting balita ng Panginoon. Hindi ko na kailangan magsayo yan. Doon din sa gawain na nakasayaw ako. Amen. Kung may tugtugan doon sa hotel, sa may inuman, doon din po sa gawain may tugtugan. Yun po sinasabi ko sa kanila. May tugtugan din po kami, may sayawan din po kami. Kaya doon na lang po ako. Naging member din po ako ng mga regional community. Yung mga sosyal na kasama ko, mga taga-embassy. Naging member din po ako dyan sa Abu Dhabi. Pero higit na napakasarap na nandun ka sa gawa ng ating Panginoon.
Nagsimula po ako sa likod, unti-unti, pinorward ako ni Lord, hanggang sa nakarating ako sa harapan. Hanggang sa ngayon, tumatayo na po ako sa harapan. Dati nakaupo lang ako sa harapan, ngayon po tumatayo na rin po sa harapan. Yung po ang pagtawag sa akin ng ating Panginoon. Magtyaga ka na at sumunod kay Kristo, hindi ka pababayaan ng ating Panginoong Jesus. Babaguhin niya ang buhay mo. Kaya tayo, mapalad tayo, mga tinawag ng Kristo. Magsitayo na po tayo. Tunay na ng ating Panginoon, timawat ng mga magagawa sa kanyang basa 2,000 years ago. Kasi kasalukuyan, patuloy siya tumatawag. Patuloy siya namimili ng mga tao pinagkakatiwalaan. Hindi niya tinitingnan kung anong uri kang tao, kung anong uri ang estado mo sa buhay. Kung ikaw ba'y nakapag-aral, kung ikaw ba'y hindi nakapag-aral. Pagkos, ang tinitingnan ng ating Panginoon ay ang iyong karakter. Saan ba natin makikita ang karakter? Ito'y nagmumula sa ating puso. Kung paano tayo tutugon sa kanyang pagtawag. Natutuwa ako at higit sa lahat, nagagala ang ating Panginoon. Dahil dito sa Marvin, sa Siarga, may magtutugtog din sa kanyang pagtawag. Kapatid, ang tanong ng ating Panginoon, papaano ka tutugon sa kanyang pagtawag? Susunod ka ba? Kaya mo pag-iwan ang lambat? Ang lambat na nagsisimbolo ng iyong kabuhayan. Kaya mo pag-iwan ang bangka na nagsisimbolo ng iyong sasakyan tungo sa tamang direksyon. Ang buhay na iniaalok ng ating Panginoon. Kaya mo bang iwan ang iyong mga ina? Naway matularan natin si Simon, si Juan, si Santiago, at Andres. Tumayan natin ang kanilang karakteristik. Hindi din sila perfectong tao. Tulad din natin sila. Nagkakamali. Si Simon, na pinisagap Pedro, bato, ang sabi ng ating Panginoon. Kung saan itinayo ng ating Panginoon ang kanyang simbahan. Ngunit ilang beses niyang tinatwa ang ating Panginoon. Lalo din sa lahat, noong oras na naghihirap ang ating Panginoon, nasa na ang kanyang mga tinawag. Di ba nagsipagtaligo? Hindi mahagilan. Dahil natakot siya. Ngunit lahat ng takot, lahat ng magiging sagabal sa paglilingkod natin, magkakaroon ng katiwalaan. I-focus lang natin kay Kristo lang. Ang ating isip, ang ating puso, ang ating pagsusumikap kay Kristo lang natin inaan. Thank you.
Kaya, tunay nga na ang ating pag-asa ay kay Kristo lang. Kung ano man po ang inyong kahilingan, ibigay natin ito ating Panginoong Jesus. Dahil tunay nga na si Kristo lang ang ating pag-asa. Pag-asa na magkaroon ng kagalingan ng aking mga kapatid na sila Sister Mary, Evelyn, Dr. Kali, Eduardo. Pag-asa na magkakaroon sila ng kagalingan dahil naniniwala tayo na ang ating Panginoon ay tunay na dakilang manggagamot. Walang imposible sa Kanya. Kahit naman itong sakit sa kaloob-looban man ito ng ating katawan, sa kaligtigan man ito ng mga kalooban natin, kaya pagalingin ito ng ating buhay na Diyos dahil siya ay dakilang manggagamot. Ang pag-asa na makalaya o pagkaibig sa anumang bisyo o sa anumang pagkakasala, pag-asa ito ay tatanggapin ng ating kapatid dahil may pangako ng ating Panginoon na ang bawat tao na tumatawag sa Kanya ay magkakaroon ng pag-asa. Kagaya ng sistema ng ating kapatid na si Kenneth Manama, tatanggapin niya ang pag-asa ito dahil maniwala ka ang ating Panginoon na lilinig ang iyong pagtawag sa Kanya sa araw ng gabi. Ganun din ang pag-asa kay Kristo din natin hihingin. Ang safe travel ng ating kapatid na si Francis Darwin at si Rafael Nestor. Tunay nga nagagabayan ng ating Panginoon at hindi kanya iiwan dahil ayaw ng ating Panginoon na magkakaroon ng sasaktan ng kanyang mga minamahal. Ganun din, hindi lang ang pag-asa, pagkos ito'y tatanggapin mo na, kapatid. Ang trabaho hinihingi mo, Brother Francis at Brother Jordan, manalig ka ng ating Panginoon, hindi lamang ang trabaho ang pagkakalog sa iyo, kundi pati ang sweldo, kapag hindi mo hinihiling ang sweldo, magandang benepisyo, ipagkakalog ito sa iyo ng ating Panginoon. Ganun din, ang humihingi ng special ng mga kahilingan ng ating kapatid na kahilingan para sa kanilang mayumaw, mga minamahal sa buhay, ang tinataas ng ating kapatid na si Sister Veronica Nilma, Sister Antonia, at Sister Bernie. Naway kapayapaan at pagpapalo ng ating Panginoon sa kaluluwa ng mga kapatid ng ating mga mahal sa buhay ay tunay na tinanggap na ng ating Panginoon at naway patawarin sila sa kanilang mga kasalanan kung sila ay magbubuhay pa. Kung meron po kayong mga rosaryo, Bible, mga prayer requests, mga tubig, taas natin ito sa ating Panginoon. Dahil naniniwala na tayo na lahat ng ating itinataas sa ating Panginoon ay kanyang pinapaspasan at gagamitin niya upang magamit din natin ito sa pang-araw-araw nating pagganap sa ating mga tungkulin dito sa lupa. Una-una, ang Santo Rosario na kung saan madalas tayo sama-sama ng pamilya na nagpupusan. Kasama natin din ang ating Inang Maria na nananalangin. Dumudulog dahil tunay nga ang ating Inang Maria lamang ang may karapat-dapat na dumulog sa ating Panginoong Jesus dahil siya ay malinis na puso. Sa ngalan mo mga anak, Espiritu Santo kami. Muli, Ama, narito kami sa iyong harapan. Naniniwala na napakataya kami, Panginoon, na ikaw nakakalat, Panginoon, kung ano ang makapagpuli sa amin. Narito, Panginoon, ang tinataas namin ang aming mga lambutan, ang aming mga pag, ang mga sobre, Panginoon, kung saan masulat ang aming mga prayer requests, Panginoon. Ilang panahon na namin ito tinataas, Panginoon. Pag mga iba, Panginoon, tinagap na namin, maraming salamat, Panginoon. Yung iba naman po, alam namin, Panginoon, na sa takdang panahon, ipagkakaroon
tagumpay, Panginoon, ang aming tinanggap sa araw nito. Dahil sa iyong mabuting balita. Maraming salamat, Panginoon. Yahweh Shaddai, maraming salamat sa dakilang araw nito. Sa buhay na pinagkakaloob mo, kapiling ang iyong anak na si Jesus, kapiling ang banal na Espiritu,